Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Derechahan namang itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Gayun din ang mga maleta ng mga pera ay purong kathang-isip at lahat anya ay guni-guni. Dagdag pa ng kongresista, madaling magturo at mag-imbento, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ipinapakitang ebidensya at puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Pag nagbabato kayo mga Duterte, pag nagbabato kayo ng aligasyon, itigil nyo na lang. Huwag nyo na lang kayo magbato ng aligasyon. Kasi ang daling bumak to you. Oo, ang bilis kasi ng boomerang sa mga Duterte. It seems today, mga kababayan, nakakalimutan ni Sara Duterte uminom ng gamot. Kung ano na naman pinagsasabi niya. Romualdez gets kickbacks from illegal gambling. Ito serious question. Sino ba humahawak ng gamot ni Sara Duterte, guys? Alam niyo, kung sino man yung humahawak ng gamot niya, magpaka-responsable nga kayo, painumin niyo siya on a regular basis. Dahil kapag hindi siya nakakainom ng gamot, ito ang nangyayari sa kanya. Oo. No. Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Testingin natin yung sinabi ni Sara Duterte. Sabi niya kasi, wala rin nangyayari sa ating bansa. Okay, subukan natin yung kanyang statement na yan. Gamitin natin example ang Office of the Vice President. Anong ginawa nila para sa bansa lately? Ito na lang, si Vice President na lang, Sara Duterte. Anong ginawa niya para sa bansa lately? I mean, it's a serious question. Sige, nasaan siya for the past ilang months? March, April, May, June, July, August, September. Nasaan siya for the past 6 months? Nandoon siya sa tatay niya. Kung wala siya doon sa tatay niya, nag-iikot siya kung saan saang bansa para kumuha ng simpatsya para sa pamilya niya. So, sino ngayon na may pansariling interes? Ano yung eksaktong ginawa niya? Pamumulitika, pansariling interes. Tama naman si Sara Duterte. Inuna ni Sara Duterte yung pamumulitika, inuna niya yung kanyang sariling interes. Ano nangyari sa opisina niya? O di wala. Tininin, tin, tin, tin. Tininin, tin, tininin. Inuna niya yung pamumulitika. Nag-iikot siya kung saan-saan, pansariling interes para lang i-promote na ang Pilipinas daw ay walang kwenta dahil sa Marcos. Nag-iikot siya globally, pagkatapos niyang pumunta sa isang bansa, lilipad siya papunta sa dahig para asikasuhin yung tatay niya. Tapos sasabihin niya, it's not personal, it's business. O, business trip daw. Sige nga, yung business trip niya papunta sa dahig, anong naging resulta nun para magkaroon ng magandang resulta sa Pilipinas? Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may mali-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Matagal na talaga nilang alam yan kasi matagal na nilang iniimbento yan. Siyempre kasama sa script yan. Ano ba?
Matagal na nilang kilala si Gutesa. Oo. Pero ngayon lang na naisip na gamitin si Gutesa. Di ba close insecurity nga doon ni Sara Duterte yan? Si Gutesa. Oo. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Sara Duterte ang bobo mo. Simula pa lang daw nung pagpasok na niya bilang vice-presidente, naririnig na raw niya yung kwento na nagdadala daw ng suitcases kay Martin Romualdez. What does that mean? Eh di panahon Lumabas yun ng in tatay public. niya. Bobo ka ba? Wait. Are we talking about the same House Speaker? Ayusin nyo nga yung pagsisinungaling nyo, hindi kayo convincing. Iniagri ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Tumanggi nang ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Aniya, ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. O di yan talaga gagamitin kasi hinuli na kayo. Hinuli na kayo sa corruption, natural, hindi nyo na gagamitin. Diretsahan namang itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Gayun din ang mga maleta ng mga pera ay purong kathang-isip at lahat anya ay guni-guni. Dagdag pa ng kongresista, madaling magturo at mag-imbento, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ipinapakitang ebidensya at puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Pag nagbabato kayo mga Duterte, pag nagbabato kayo ng aligasyon, itigil nyo na lang. Huwag nyo na lang kayo magbato ng aligasyon. Kasi ang daling bumak to you. Oo, ang bilis kasi ng boomerang sa mga Duterte. Duterte admits meeting with Atong Ang. Bakit? Sabi ni Rodrigo Duterte, I called him. I said, Atong, you are the #1 gambler here in Davao. You operated all. Let's not fool each other. You go to the PCSO. You stop all the illegal and help the government. Langya ka, Sara Duterte. Yung tatay mo nga tinolerate si Atong Angi. Yung tatay pala niya, alam na may ginagawa na kawalangyaan si Atong Ang. 2018 pa to ha. Hindi pa niya pinaaresto. So mga kababayan, kung meron akong ipag-iisipan na may pinagdeliveran ng bulto-bulto na pera para hindi arestuhin, sino kaya yon?